ng kapwa-tao. Kung mayroon kang kaaway, nakahanda ka bang idalangin at patawarin siya? Bakit? Yan po ang ating tinanong sa kanila. At kayo po, ano po ang inyong mga kasagutan dyan? At kung Biblia ang ating tatanungin, bakit ba utos ng Diyos na idalangin natin ang ating kaaway? Panoorin po natin. Kaya ko naman po siya patawarin. Kasi sino naman po ba ako? Kasi Panginoon po na pagpapatawad eh. Ako tao lang po nagawa niya. Kaya ko din po patawad. Katulad niya. Depende kasi sa kung ano yung naging reason ng away namin. Ayun, meron kasing mga away na maaring mapapatawad mo yung tao pero namang hindi. Kaya para sa akin yung sagot ko depende. Siguro oo. Kasi hindi naman din ako ganun katigas sa tao. Kumbaga, kahit sabihin mo, tsaka depende rin siguro sa level ng nagawa sa akin. Pero kaya kong ipanalangin ng taong nagkasala sa akin, nakaaway ko. So, feeling naman. Kasi okay pa ako sa mga physical na away eh. Pero yung emotional kasi, kumbaga, dala-dala mo na kasi yun eh, sa isip mo, ganun. Tapos, yung pinaka-ano pa dun is, yung hindi pa humingi sa'yo ng tawad personally yung isang tao. Somehow, ang hirap din talaga magpatawad lalo kung alam mo hindi naman siya nagsisisi. Oo. O parang di siya aware sa ginagawa niya. Kasi may ganun. Pero ang isip naman din, kahit hindi naman nagsisisi yung tao, parang pinapanindigan pa niya siguro yung side. Di ba parang mas okay din kung patawarin na rin natin yung tao para sa sarili natin, peace of mind. Opo, dahil po si Lord nga po kaya pong tayo patawarin. Sino naman po para hindi po siya patawarin. May magagawa rin naman po siya mabuti sa'yo. Sa akin, papatawarin ko pa rin siya. Kasi mali mo mag-aayos pa kayo. Baka dahil lang sa maliit na misunderstanding kaya kayo nagkaaway. Kung ang Diyos nga, marunong magpatawad eh. Tayo pang mga tao. Tsaka minsan mo lang naman siya makakaaway. Baka bandang uli, siya pa yung tutulong sa'yo. Masarap magpatawad. Kasi pag nagpatawad ka ng may kasalanan sa'yo, nakaaway mo, gagaan yung kalooban mo. Kasi pag lagi mo siyang iisipin o kikimkimin mo yung naging away niyo, parang mabigat. Kaya dapat laging matuto tayong magpatawad. Patawad po siya. Pare-pares tayong nabubuhay sa mundo. Handa naman ako na patawarin yung tao dahil lahat naman po tayo is hindi perfecto sa mundo na to. Hindi rin po natin pwede i-judge yung tao kung bakit sila nagagalit, kung ganun po, or ba't tayo inaaway. Dahil minsan po kasi hindi natin alam na parang masama lang po talaga yung araw nila. At hindi naman po natin yun ma-avoid. Kaya, of course, forgive pa rin po talaga. This week, namatay po yung papa ko. Ngayon po, burol niya po ngayon. Siguro po, hindi pa po na kikita kung sino pa yung pumatay po sa kanya. Pero, deep inside po, napapatawad ko naman po siya dahil siguro, dala lang po talaga ng galit yung ganun po. Siyempre, patawarin mo. Away lang naman yun eh. Siyempre, patawarin mo yun. Masarap yung nagtatanim kasi ng galit. Dapat lang kasi hindi naman nilikha tayo ng Diyos para hindi magkuhan eh. Dapat mahalin natin ang away natin. Ang Diyos nga nagpapatawad, tayo lang tao lamang. Para sa akin dapat patawarin. Tayong mga tao, karapat dapat lang na makapagpatawad tayo kasi ang Panginoon Diyos ang magpatawad sa tao eh. Tayo pakaling tao na hindi magpapatawad sa kapwa-tao natin. Kasi nung magkahiwalay kami ng mag-asawa dahil nakuha siya na sa ibang lalaki, ganyan. Pinatawad ko sa ako. Ngayon, nagsasama kami, 39 taon na kaming nagsasama bilang mag-asawa. Pinagpasan Diyos ko na lang. Naglulog yung mukhang ko. Hindi ko na lagi siyang iniisip. Ngayon, bahala siya kung gusto niyang gawa ng paraan para magkabati uli kami. Pero kung sa akin mag-umpisa, hindi na. Oo naman. Kasi para guminawa din yung isa't isang namin, pakiramdam. Kasi po mabigat po sa pakiramdam yung may kagalit sa sa puso, may galit po ba. Papanalangin ko na magbago na siya para lagi siyang hindi makikipag-away. Mas maganda daw kasi yung nagpapatawad, nagbibigay. Mas maganda ang grasyang darating. Lagi ko lang pinapanalangin yung nakakasala sa akin na mapayos ang buhay niya para luminaw yung utak niya. Para sa akin, sa mga tao gano'n, pasa-Diyos ko na lang. Kasi ayoko na ako yung makasakit, bali na ako masaktan. Kaysa naman makasakit ka ng iba pa ng tao, kasalanan pa sa Diyos. Pinatawad ko na meron. Sa akin na nga lang, hindi ko na yung nagawa niya. Huwag na lang maulit. Mahirap
magpatawad pag lalo kagalit mo yung tao. Lalo pag masobra ng marami siyang ginawang kasalanan, di ba? Siguro sa katagalan ng panahon, mapapatawad siya. Pero hindi totally ganun pa. Kasi lalo ngayon, na-aksidente ako ng taga sa amin. Hindi ako pinanagutan. Di ba kasalanan niya na yun sa akin? Naging kawawa ako sa kanya. Hindi niya ako inintindi. O, ganun ba, mapapatawad mo ba agad yun? Hanggang nakikita ko siya, nahihirapan ako, hindi mawawala yun. Yun ang opinion ko para sa akin. Hindi naman po masyadong malaki yung kasalanan niya kung pwede talaga magpatawaran. Tsaka depende na po kung magbabago po siya. Ay inutusan tayong idalangin pati ang ating kaaway. Kasi makihan ng panalangin ng isang lingkod ng Diyos Makakapagpalubag ng loob ng Diyos yung panalangin mo para sa anak mo, sa asawa mo, sa kapatid mo, sa kaibigan mo, sa iyong magulang. Makakapalubag ng loob ng Diyos yun Kung talagang matuwid na matuwid kang tao, wala kang masamang kalooban sa kahit kanino, kahit siguro yung asawa mo'y rebelde, pagka naawa sa iyo ang Diyos, kawawa naman tong anak ko. Talagang matuwid na tao ito. Tingnan mo yung asawa ni Job. Sabi nung asawa ni Job, itakwil mo na yung Diyos mo. Pero kung matuwid na tao si Job, siguro sa kakapanalangin ni Job, naawa ang Diyos. Hindi naman nawala yung asawa ni Job. Nagkaanak pa siya ng 7 pa uli nung mamatay yung kanyang mga masamang anak. Nagkaanak siya ng mas magaganda pang anak. Pero hindi sinasabing nag-asawa siya ng iba. Ibig sabihin, yung asawa niya pa rin ang asawa niya. Ibig sabihin, alang-alang kay Job, napatawad ng Diyos yung asawa niya. Tingnan niyo mga kapatid, 15:8 ng Kawikaan. Ang hain ay kasuklam-suklam sa Panginoon, ngunit ang dalangin ng matuwid ay kanyang kaluguran. Amen. Ang dalangin ng matuwid, kanyang kaluguran. Bibigyan ko kayo ng isang halimbawa ng panalangin ng matuwid. Bilang 14:17 hanggang 20. At ngayon, idinadalangin ko sa iyo na itulot mo na ang kapangyarihan ng Panginoon ay maging dakila ayon sa iyong sinalita na sinasabi. Ang Panginoon ay banayad sa pagkagalit at sagana sa kaawaan, na nagpapatawad ng kasamaan at ng pagsalangsang, at sa anumang paraan ay hindi aariing walang muwang ang may sala, na dinadalaw ang kasamaan ng mga ama sa mga anak sa 3 at 4 na ng lahi. Ipatawad mo, isinasamo ko sa iyo, ang kasamaan ng bayang ito ayon sa kalakhan ng iyong kaawaan, at ayon sa iyong pagkapatawad sa bayang ito mula sa Ehipto hanggang ngayon. At sinabi ng Panginoon, aking pinatawad ayon sa iyong salita. Tignan mo, pinatawad ng Diyos ayon sa salita ni Moises. Kasi gusto na ng Diyos na pagpapatayin nitong Israelita, puro na lang rebelde. Nanalangin si Moises na magitan siya sa Diyos. Sabi ng Diyos, sige, aking pinatawad ayon sa salita mo. Ibig sabihin nun, sige na nga, kung hindi lang dahil sa'yo, Moises. Yun ang ibig sabihin nun sa ating normal na salita kung hindi lang dahil kay Moises, patay itong mga Israelitang itong mga rebelde. Pero pinakikita nitong talatang mga ito na ang Diyos kahit galit na, naglulubag pa ang loob pag ang nananalangin matuwid.